Trina, hiha, magpasalamat ka sa asawa mo. Hindi lahat ng lalaki ay kasing lawak ng pangunawa ni Julio. Pinagpapahinga ka na niya sa wakas mula sa stress ng opisina. Magpasalamat. Mama, binuo ko ang Crisostomo Logistics mula sa wala. Pinagpuyatan ko ang bawat kontrata, bawat ruta at bawat kliyente. Ngayon, sasabihin niyo sa akin na kailangan ko ng magpahinga. Huwag ka nang maging madamot, Trina. It's for your own good. Calixto is more than capable of taking the reins. Isipin mo naman ang imahe ng pamilya. Isang Crisostomo ang dapat na namumuno, hindi isang Villarama na nakikisabit lang. Nakikisabit? Julio, 10 taon akong tumayo sa likod mo. Ako ang utak, ako ang boses, at ako ang lakas ng kumpanyang ito. Trina, stop it. Nakakahiya, maraming tao. Just smile and accept the flowers. Isipin mo na lang na isa itong mahabang bakasyon. Now, bow your head and show some respect to Mama. Manila is watching. Sa gitna ng nakapanunulasok na bango, ng mga mamahaling pabango, at sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier ng Manila Hotel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Trinidad Villarama. Ang marangyang Filipiniana na kanyang suot, na bordado ng mga pinong hibla ng ginto, ay biglang naging parang isang mabigat na baluti na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal na dumadapo sa kanyang namumutlang pisngi. Nakatayo siya sa ibabaw ng entablado, katabi ang kanyang asawang si Julio Crisostomo. Ang lalaking 10 taon niyang minahal, pinangalagaan ang dangal, at binuo ang karera. Ngunit sa gabing ito, ang mga mata ni Julio ay hindi kakikitaan ng pasasalamat. Sa halip, naroon ang isang uri ng malamig na tagumpay. Tila isang mangangaso na sa wakas ay naisukol na ang kanyang huli sa loob ng isang ginintuang kulungan. Ladies and gentlemen, muling dumaungdong ang boses ni Julio sa buong ballroom. Dala ng mga high-tech na speaker na tila bahatol ng kamatayan para sa karera ni Trina. Tonight, as we celebrate a decade of excellence, my beautiful wife, Trina, has decided to step down as COO to focus on her health and our family. Please welcome our new Chief Operating Officer, my best friend and the visionary of the future, Calixto Aragon. Ang hiyawan at palakpakan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng pinaghirapan ni Trina. Nakita niya ang pag-akyat ni Calixto sa entablado. Ang ngisi nito ay kasing talas ng isang balisong na handang sumaksak sa likod. Ngunit ang pinakamasakit ay ang maramdaman ang matigas na kamay ni Doña Beatriz sa kanyang balikat. Mano na, Trina, huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng media. Bulong ng matandang babae, ang boses ay puno ng pait at otoridad. Dahan-dahang yumuko si Trina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinukuha ang kamay ng kanyang biyuda at mapang-aping biyenan. Sa paglapat ng noo ni Trina sa likod ng kamay ni Doña Beatriz, naramdaman niya ang maliliit na butil ng pawis na namumuo sa kanyang sentido. Ang amoy ng tsaa at mamahaling pulbo ng matanda ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Salamat po, Mama. Salamat, Julio. Pabulong na wika ni Trina. Ang bawat letra ay tila mga tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa loob-loob ni Trina, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nadudurog, tila isang kristal na nahulog sa semento. Ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lamang ayusin ang mga nagulong schedule ng logistics, ang bawat sakripisyo niya para pagtakpan ang mga pagkakamali ni Julio.
Lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa loob lamang ng 1 minuto. Ang pag-ibig na inakala niyang pundasyon ng kanyang buhay ay isa lamang palang maingat na itinayong ilusyon. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang tunog ng mga camera flash na tila ba mga kidlat sa madilim na gabi. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting kasing pait ng apdo. Habang hawak niya ang isang buke ng mga puting rosas, naramdaman niya ang kalyo sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo mula sa pagtatrabaho, ang mga kalyo na nagpapaalala sa kanya na siya ang tunay na arkitekto ng tagumpay na ito. Tumingin siya kay Calixto na ngayon ay masayang nakikipagkamay sa mga investors. Alam ni Trina ang katotohanan. Alam niyang sa loob ng 3 buwan, babagsak ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ng isang lalaking walang alam kundi ang magpakitang tao. Dahan-dahang hinaplos ni Trina ang kanyang clutch bag. Sa loob nito, nararamdaman niya ang tigas ng isang maliit na flash drive. Isang lihim na kanyang itinago bago pa man magsimula ang gabing ito. Ang bawat digital na pirma, ang bawat illegal na transaksyon na ipinagawa sa kanya ni Julio, at ang bawat ebidensya ng kanyang sariling pagmamay-ari sa mga pangunahing asset ay naroon sa loob ng maliit na kagamitang iyon. Habang naglalakad ang pamilya Crisostomo pababa ng entablado, tila sila ay mga hari at reyna ng Manila. Ngunit si Trina ay naglalakad na may ibang uri ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito bigat ng kahihiyan, kundi ang bigat ng isang lihim na handang sumabog. Pagbaba nila sa gitna ng karamihan, lumapit si Aling Corazon, ang kilalang marites ng mataas na lipunan, na may hawak na baso ng champagne at isang mapanuyang ngiti. Congratulations, Trina. Finally, makakapag-relax ka na. Sabi kasi nila, masyado ka raw stress lately, kaya baka raw iyon ang dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak ni Julio. Rest is good for the womb, right? Ang mga salita ni Corazon ay tila mga patak ng asido sa isang bukas na sugat. Napakapit si Trina sa braso ni Julio, na tila ba isang debotong asawa. Ngunit ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa mamahaling tela ng suit nito. Yes, Corazon, I'm going to rest. Sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na tila isang talim ng yelo. But remember, even the earth rests before a volcanic eruption. Hindi nakita ng sinuman ang kislap ng galit sa mga mata ni Trina habang inilalapag niya ang bouquet ng mga rosas sa isang bakanting lamesa. Ang mga puting talulot ng bulaklak ay nagsimulang malanta sa ilalim ng init ng mga spotlight. Tila ba ito ang huling hininga ng kanyang pagiging isang sunod-sunuran. Habang papalayo ang gabi, isang boses sa loob ni Trina ang patuloy na bumubulong. Isang boses na hindi na kayang patahimikin ni Julio, ni Doña Beatriz, o ng kahit sinong Crisostomo. Hindi niyo lang ako ginising mula sa aking pangarap. Pabulong na wika ni Trina sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Binigyan niyo ako ng dahilan upang tapusin ang bangungot na ito. Trina, stop being so dramatic. You should be thanking me for saving your reputation. Nakita mo ba kung paano ka tignan ng mga board members kanina? You look exhausted. Para kang matandang pasan ang daigdig. Saving my reputation? Julio, I am the reason why we still have a reputation. Ako ang nag-ayos ng gulo niyo ni Calixto sa Batangas project last year. Ako ang sumalo sa lahat ng pagkakamali niyo. And that's exactly why you need to rest. Your mind is cluttered with bitterness, Trina. Kaya siguro hindi tayo biniyayaan ng anak. Kasi pati ang matris mo,
kasing tigas na ng puso mo. You're becoming too cold, too masculine. I'm doing this to save our marriage. Para mabalik ang Trina na minahal ko. Iyong malambot, iyong sumusunod, iyong hindi ako kinukumpetensya sa sarili kong kumpanya. Marriage? O baka naman, it's because you can't stand the fact that everyone knows I'm a better CEO than you'll ever be. Watch your mouth, Trinidad. Remember, without the Crisostomo name, you're just a provincial girl with a degree. Now, matulog ka na. You're clearly not in your right mind. Ang bawat hakbang ni Julio patungo sa kanilang banyo ay tila isang dagok sa natitirang dignidad ni Trina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay dumaungdong sa buong silid. Isang mariing pagwawakas sa kanilang usapan. Nanatiling nakatayo si Trina sa gitna ng kanilang dambuhalang kwarto, kung saan ang bawat kagamitan ay tila nagsisigawan ng karangyaan, ngunit wala namang bahid ng init ng tunay na tahanan. Ang amoy ng mamahaling mahogani at ang halimuyak ng mga sariwang lila sa florera ay tila naging amoy ng isang punerarya. Sa loob ng 10 taon, inakala ni Trina na ang kwartong ito ang kanyang kanlungan. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang Italian chandelier, napagtanto niya na isa lamang itong napakagandang piitan. Dahan-dahang lumapit si Trina sa kanyang vanity mirror. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay mukhang matatag, mukhang makapangyarihan sa kanyang Filipiniana. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang isang kaluluwang unt-unting nauubos. Isa-isang tinanggal ni Trina ang kanyang mga alahas. Ang bawat pagkalansing ng mga diamante at ginto habang inilalapag niya ang mga ito sa ibabaw ng marmol ay tila tunog ng mga kadenang kinakalas. Tinanggal niya ang kanyang mga hikaw, ang mabigat na kwintas, at ang kanyang engagement ring. Sa bawat pirasong kinalas niya mula sa kanyang katawan, tila ba dahan-dahan niyang hinuhubad ang lahat ng dumi at kasinungalingan ng pamilya Crisostomo. Nararamdaman niya ang gaan ng kanyang balat, ang tunay na lamig ng hangin, at ang unt-unting pagbabalik ng kanyang sariling pagkatao na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang mga sakripisyo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang boses ni Julio mula sa balkonahe. Mukhang lumabas ito para magsigarilyo at tumawag. Dahan-dahang lumapit si Trina sa glass door, nananatiling nakatago sa likod ng makapal na kurtinang velvet. Yes, Calixto. Relax, man. Nauto ko na siya. Narinig ni Trina ang tawa ni Julio. Isang tawang puno ng katusuhan at walang bahid ng pagsisisi. Sabi ko, it's for her health. Iyak ng kaunti, pero wala siyang magagawa. Beatrice already handled the legalities. By Monday, all her access to the main servers will be revoked. Just make sure the transition looks smooth. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa Batangas merger, she's practically useless. Hahayaan ko na siyang mabulok sa bahay habang tayo hawak ang buong logistic network ng Luzon. Napahawak si Trina sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likuran. Hindi lang ito tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa kabuuan ng kanyang pinaghirapan. Ang Batangas merger, ang pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay. Ang proyektong siya ang arkitekto mula sa simula. Nang pumasok muli si Julio sa kwarto, mabilis na nagpanggap si Trina na natutulog. Narinig niya ang mabigat na paghiga ng asawa sa kabilang panig ng kama, ang amoy ng alak at sigarilyo na dumidikit sa kanilang mamahaling bedsheet. Sa gitna ng kadiliman,
Nanatiling dilat ang mga mata ni Trina. Nakatingin sa kisame habang binubuo ang isang plano sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon na lamang. Dahan-dahan siyang bumangon nang makasigurong malalim na ang tulog ni Julio. Lumuhod siya sa sahig at kinapa ang ilalim ng kanilang kama, sa dulo kung saan nakatago ang isang maliit at lumang vault na tanging siya lang ang nakakaalam ng code. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang lumang dokumento, isang kontrata mula sa kanyang ama bago ito pumanaw. Ito ang orihinal na concession agreement para sa port sa Batangas. Isang kontratang hindi kailanman na isama sa mga assets ng kumpanya dahil ito ay nakapangalan sa kanya bilang Trinidad Villarama at hindi bilang Trinidad Crisostomo. Sa loob ng 10 taon, itinago niya ito bilang alaala ng kanyang ama. Hindi alam na ito pala ang magiging huling barahan niya sa oras ng kagipitan. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono na nakatago sa loob ng drawer. Isang unregistered number ang lumabas sa screen. Kahit hating gabi na, pinindot ni Trina ang sagot. Hello? Pabulong niyang wika. Pilit na hindi ginigising ang asawa. Trina, listen to me carefully. Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Matalas at puno ng misteryo. I know what happened at the gala. I know they're trying to bury you. If you want to keep your father's legacy, meet me tomorrow at the old port. Look for Serafina. Napatigil ang paghinga ni Trina. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa kanyang ama? At sino si Serafina? Bago pa man siya makasagot, naputol na ang tawag. Nanatiling nakatitig si Trina sa madilim na screen ng kanyang telepono. Habang sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong. Tila isang babala ng paparating na bagyo na lalamon sa buong lungsod ng Manila. Alam ko ang ginawa ni Julio, Trina. Hindi ka lang niya isinantabi sa kumpanya. Ibinenta niya ang kaluluwa ng iyong ama sa mga buhayan ng Manila. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang tungkol sa concession agreement ng tatay ko? At anong kailangan mo sa akin? Ako ang kailangan mo kung ayaw mong magising isang araw na wala na kahit ang lupang kinatatayuan mo. Isang dekada kang naging bulag sa mga Crisostomo, Trina. Oras na para imulat mo ang iyong mga mata bago ka nila tuluyang ibaon sa limot. Wala akong panahon sa mga bugtong, Serafina. Kung narito ka para takutin ako, nagkakamali ka. Marami na akong naranasang pananakot sa loob mismo ng sarili kong tahanan. Hindi ito pananakot, Trina. Ito ay katotohanan. Isang katotohanan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ni Doña Beatriz. Narito ang mga dokumentong magpapatunay na ang asawa mo ay matagal nang naglalabas ng pondo mula sa Batangas Project patungo sa isang dummy account sa Singapore. Sa ilalim ng isang lumang bodega sa dating daungan ng Manila, kung sao ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa malamig na simoy ng madaling araw. Nakatayo si Trinidad Villarama, kaharap ang isang babaeng tila nababalutan ng misteryo. Si Serafina de la Cruz ay nakasuot ng simpleng itim na coat. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang uri ng pait na pamilyar kay Trina. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay tila isang malungkot na awitin para sa dalawang babaeng tila pinagtagpo ng tadhana. Inabot ni Serafina ang isang makapal na folder kay Trina. Sa loob nito, ang mga digital na record at mga resibong inakala ni Trina na burado na sa server ng kumpanya ay naroon. Maliwanag at walang duda. Nakita ni Trina ang mga transaksyong ginawa ni Julio gamit ang kanyang electronic signature nang hindi niya nalalaman.
Ang bawat pahina ay tila isang bagong sugat sa kanyang kaluluwa, isang patunay na ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siyang ngiting unti-unting pumapatay sa kanyang kinabukasan. Bakit mo ito ginagawa, Serafina? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay pabulong na lamang sa tindi ng emosyon. Hindi ako narito para iligtas ka, Trina. Narito ako para sirain ang mga Krisostomo. At sa puntong ito, ikaw ang tanging susi na mayroon ako. Sabihin na lang nating mayroon akong utang na loob na kailangang kolektahin mula sa pamilyang iyan. Sa gitna ng tensyon at kaba, inilabas ni Serafina ang isang maliit na balot ng kakanin mula sa kanyang bag. Isang mainit-init pang suman na binili niya sa kanto. Inalok niya ang kalahati kay Trina. Habang kapwa sila kumakain ng payak na pagkaing iyon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, naramdaman ni Trina ang isang kakaibang kapanatagan. Malayo ito sa mga steak at champagne ng Makati. Narito siya sa gitna ng dumi at kalawang, ngunit nararamdaman niya ang tunay na respeto na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Krisostomo. Ang tamis ng asukal at ang lagkit ng malagkit na kanin ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Isang paalala ng kanyang payak na pinagmulan bago siya nabulag ng kinang ng mga Krisostomo. Hindi sapat ang mga dokumentong ito, Serafina. Wika ni Trina habang pinupunasan ang kanyang mga daliri. Alam ni Doña Beatriz kung paano manipulahin ang batas. Kailangan natin ng higit pa. Tama ka. Sagot ni Serafina, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. At doon papasok ang panganib. Kailangan mong bumalik sa loob ng opisina mo. May isang tao sa loob ng accounting department na may hawak ng master ledger. Ang taong iyon ang susi para mapatunayan natin ang sabuatan ni na Julio at Calixto. Rosalinda, bulong ni Trina. Siya ang aking head accountant. 10 taon ko na siyang kasama. Imposibleng pagtaksilan niya ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Trina, sa ilalim ng pera at kapangyarihan, ang katapatan ay may presyo. Tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo. May ahas sa loob ng opisina mo. At ang ahas na iyan ay matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makita kang bumagsak. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang tunog ng busina ng isang sasakyan mula sa malayo. Nagmamadali na ang oras. Kailangan na niyang bumalik sa mansyon bago pa magising si Julio. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Trina habang pasakay sa kanyang kotse. Magpanggap ka, Trina. Sagot ni Serafina habang dahan-dahang naglalakad palayo sa kadiliman. Maging ang masunurin at talunang asawa na gusto nilang makita. Habang busy sila sa pagdiriwang ng iyong pagbagsak, doon natin sila gagapangin. Pero mag-ingat ka, Trina. Kapag nalaman nilang magkasama tayo, hindi lang ang karera mo ang tatapusin nila. Habang binabaybay ni Trina ang daan pabalik sa Makati, ang babala ni Serafina ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang isipan. May ahas sa loob ng opisina mo. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Isang sasakyang pagmamay-ari ni Rosalinda. Kahit madaling araw na, bakit narito ang kanyang head accountant? Nang pumasok si Trina sa loob ng bahay, nakita niya ang isang anino sa study room ni Julio. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, nakita niya si Rosalinda na may hawak na isang sobreng asul. Ang mismong sobre kung saan itinago ni Trina ang mga kopya ng transaksyon ni Julio noong isang gabi. Isang malamig na kaba ang bumalot sa buong katawan ni Trina
nang marinig niya ang boses ni Rosalinda. Sir Julio, narito na po ang mga files na hinahanap niyo. Sigurado po akong walang ibang nakakaalam nito kundi ang asawa niyo lamang. Sir Julio, heto na po ang lahat. Ibinigay po ni Ma'am Trina ang tiwala niya sa akin sa loob ng 10 taon. Pero kailangan ko po itong gawin para sa kaligtasan ng posisyon ko. Good job, Rosalinda. You made the right choice. My wife is getting too ambitious lately. Akala niya talaga ay mas matalino siya sa isang Krisostomo. Ika nga nila, business is business, walang personalan. Patawad po kay Ma'am Trina, pero kailangan ko pong protektahan ang sarili ko. Ang lahat ng files na lihim niyang kinopya mula sa server, narito na sa folder na ito. Wala na siyang hawak na bala laban sa inyo. Don't worry, Rosalinda. You'll get your bonus. Bukas na bukas din, sisiguraduhin nating wala na siyang babalikang opisina. Now, go home and act like nothing happened. Sa labas ng pinto ng study room, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rosalinda ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Trinidad Villarama. Ang katahimikan ng mansyon sa 10 oras ng gabi ay naging kasing pait ng isang sementeryo. Ang babaeng itinuring niyang higit pa sa isang empleyado. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim at hinagpis ay siya palang magluluto ng kanyang sariling kamatayan sa kumpanya. Naramdaman ni Trina ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng kanyang tuluyang pagbagsak. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay hindi na niya itinago. Ang gulat sa mga mata ni Rosalinda ay kasing linaw ng sikat ng araw. Habang si Julio naman ay nanatiling nakaupo sa kanyang silya. May hawak na baso ng alak at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Trina, you're still awake. I thought you were already dreaming of your long vacation. Wika ni Julio, ang boses ay puno ng katusuhan, habang iwinagayway ang asul na folder na ibinigay ni Rosalinda. Hindi sumagot si Trina. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang kay Rosalinda. 10 taon, Rosalinda. 10 taon nating pinagsaluhan ang lahat ng hirap sa accounting. Tinuring kitang kapatid. Bakit? Napayuko si Rosalinda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Patawad po, Ma'am Trina. Pero kailangan ko pong isipin ang pamilya ko. Si Sir Julio, siya ang may hawak ng payroll. Wala akong laban. Utos ni Mama Trina. At alam mo naman na sa pamilyang ito, ang utos ng Reyna ay batas. Dagdag ni Julio habang dahan-dahang tumatayo. By tomorrow morning, all your access codes to Villarama Crisostomo Logistics will be revoked. You are officially persona non grata sa sarili mong opisina. Bago pa man makapagsalita si Trina, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz. Ang matandang babae ay nakasuot ng kanyang sidang pantulog. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas pa rin ng isang diktador. Sa likod niya ay 2 security guard ng mansyon. Ilayo niyo ang babaeng iyan sa folder at siguraduhin niyo na bukas wala na siyang kahit anong gamit na maiiwan sa kumpanya. Utos ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay tila 2 talim ng yelo na nakatusok kay Trina. And as for you, Trinidad,
You have violated the trust of this family. Ang pagtatangkang nakawin ang mga internal files ng kumpanya ay isang sapat na dahilan para ideklara kitang kaaway ng mga Krisostomo. Mama, iyan ang mga files na magpapatunay sa mga nakaw ni na Julio at Calixto. Ipinagtatanggol ko lang ang kumpanyang binuo ko. Sigaw ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa asawa mo. Anumang gawin niya sa pera ay karapatan niya bilang isang Krisostomo. Malamig na sagot ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng naitabig ng isa sa mga security guard ang isang frame sa ibabaw ng side table. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila tunog ng pagguho ng mundo ni Trina. Ito ang litrato ng kanyang mga magulang noong araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan bago siya naging isang bilanggo ng mga Krisostomo. Sa halip na sumigaw o lumaban sa mga gwardya, dahan-dahang lumuhod si Trina sa sahig. Sa gitna ng matatalim na bubog, maingat niyang pinulot ang punit na litrato. Hindi niya inalintana ang bahagyang hiwa sa kanyang daliri. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mailigtas ang mga ngiti ng kanyang ama at ina mula sa dumi ng silid na iyon. Habang hawak niya ang litrato, tila naramdaman niya ang init ng bisig ng kanyang ama. Isang bulong sa kanyang kaluluwa na hindi siya kailanman mag-iisa. Ang luha na pumatak sa litrato ay hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng isang anak na humihingi ng tawad sa pagpayag na tapakan ang kanyang dangal sa loob ng mahabang panahon. Palabasin niyo na siya. Muling utos ni Doña Beatriz. Kinaladkad ng mga gwardya si Trina palabas ng study room. Habang hinihila siya, nakita ni Trina ang mukha ni Rosalinda. Ang accountant ay tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kanya. Isang iyak na puno ng pagsisisi o marahil ay takot para sa sarili nitong kapalaran. Ngunit wala nang halaga ang mga luhang iyon para kay Trina. Dinala si Trina sa pintuan ng mansyon. Ang mga gamit niya na nasa loob ng kanyang mga bag ay padaskol na itinapon sa labas. Sa gitna ng dilim ng gabi at sa ilalim ng nagbabadyang ulan, narinig ni Trina ang boses ni Doña Beatriz mula sa balkonahe. Wala kang matatanggap na kahit anong pag-aari mula sa amin, Trinidad. Kahit ang pangalang Crisostomo ay hindi na sa iyo simula sa oras na ito. You came here with nothing, and you will leave with nothing. Kasabay ng malakas na pagsara ng dambuhalang pinto ng mansyon. Ang unang patak ng ulan ay dumapo sa pisngi ni Trina. Nakatayo siya sa kalsada, walang pera, walang kumpanya at tila walang kinabukasan. Ang tanging hawak niya ay ang punit na litrato ng kanyang mga magulang at ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Bakit umiiyak si Rosalinda? Mayroon ba siyang alam na hindi pa nasasabi kay Julio? At ano ang tunay na balak ni na Doña Beatriz sa mga files na nakuha nila habang ang buhos ng ulan ay lumalakas? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Trina. Ang bintana nito ay bumaba at ang mga mata ni Calixto ay sumilip mula sa loob. May dalang isang mapanuyang tawa na tila bahuling hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Kawawang Trina. Mula sa pagiging reyna ng logistics, ngayon ay isa ka na lamang basang sisiw sa gilid ng kalsada. Bagay sa iyo ang ulan dahil kailangan mong linisin ang dumi ng iyong pangalan. Calixto, huwag mong sayangin ang laway mo. Alam nating dalawa kung sino ang tunay na magnanakaw dito. Enjoy your stolen throne while it lasts dahil mabilis ang ikot ng mundo. Oh, Trina, hindi mo pa ba alam?
Hindi lang kumpanya ang kinuha namin sa iyo. Ang buong Manila ay pinandidirihan ka na. Nakita mo na ba ang mga balita sa social media? Aling Corazon and her friends are having a field day. You're no longer the brilliant COO. You're now the unfaithful wife who cheated on her hardworking husband. Sinunggaling. Wala akong ginawang masama. Julio and I, we were struggling, but I never betrayed him. Does it matter? In this city, the truth is what the loudest person says. And right now, the Chrysostomos are shouting your infamy from the rooftops. Goodbye, Trina. Sana ay kasya ang pride mo sa ilalim ng tulay. Ang halakhak ni Calixto ay unti-unting nilamon ng tunog ng makina ng kanyang sasakyan habang humaharurot ito palayo. Nagiiwan ng talsik ng maduming tubig sa paanan ni Trina. Nanatiling nakatayo ang dalaga sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili, pilit na kumakapit sa natitirang init ng kanyang katawan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang barong jacket, ngunit ang lamig ng tubig ay wala pa sa kalingkingan ng ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang hiya o kahihiyan ay isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa anumang virus. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dangal na iningatan ni Trina sa loob ng 10 taon ay nagkapira-piraso. Alam niya ang takbo ng isip ng mataas na lipunan sa Manila. Kapag ang isang Krisostomo ang nagsalita, ito ay nagiging katotohanan. At sa tulong ng matalas na dila ni Aling Corazon, ang reyna ng mga marites sa mundo ng negosyo, si Trina ay ganap ng naging isang pariya. Dahan-dahang naglakad si Trina sa gitna ng kadiliman ng Makati. Ang mga naglalakihang gusali na dati ay tila yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tila mga dambuhalang nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Ang bawat liwanag mula sa mga billboard ay nagpapaalala sa kanya ng karangyaan na ipinagkait sa kanya. Nakita niya ang mga tao sa gilid ng mga convenience store na nakatingin sa kanilang mga telepono. Nagbubulungan habang pasulyap-sulyap sa kanya. Ramdam niya ang kanilang mga mata. Puno ng panghuhusga, pagkadiri at malisya. Huminto si Trina sa tapat ng isang saradong tindahan. Ang ulan ay mas lalong lumakas, tila isang binyag ng langit sa kanyang nagdurusa na katawan. Sa halip na magtago o umiyak, dahan-dahang itinaas ni Trina ang kanyang mukha sa langit. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga pisngi. Hinuhugasan ang mga bakas ng luha at ang lahat ng pait na nanggaling sa mansyon. Ang basang barong jacket na kanyang suot ay naging mabigat, tila isang pasanin na sumisimbolo sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Trina na ang ulan ay hindi isang sumpa, kundi isang paraan ng kalikasan upang hubarin sa kanya ang lahat ng huwad na pagkataong ipinatong sa kanya ng mga Krisostomo. Nararamdaman niya ang tibay ng kanyang mga buto, ang lakas ng kanyang puso, na patuloy na tumitibok sa kabila ng lahat. Siya ay wala ng kahit ano. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, siya ay ganap na malaya. Inilabas niya ang punit na litrato ng kanyang mga magulang mula sa kanyang bulsa. Basang-basa na ito, ngunit ang mga ngiti nila ay tila naging mas malinaw sa kanyang paningin. Nay, Tay, kinuha nila ang lahat. Pabulong niyang wika sa gitna ng bulyaw ng hangin. Pero hindi nila nakuha ang espiritu ko. Hinding-hindi nila makukuha ang dugong Villarama na nananalaytay sa akin. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng paghinto ng isa pang sasakyan sa kanyang tabi.
Hindi ito ang marangyang kotse ni Calixto, kundi isang luma at kupas na jeepney na tumatagas ang bubong. Ang trooper ay isang matandang lalaki na may maamong mukha. Tila isang anghel na ipinadala sa gitna ng bagyo. Hija, sumakay ka na. Masyadong mapanganib ang gabi para sa isang babaeng nag-iisa sa ulan. Wika ng matanda. Ang boses ay puno ng tunay na pagkalinga. Sumakay si Trina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat dahil sa basang damit. Habang bumabaybay ang jeepney sa madidilim na eskinita ng Maynila, inilabas ni Trina ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang numerong tumawag sa kanya kagabi. Alam ko kung sino ang kumuha ng mga litrato mo, Trina. Hindi ito si Julio. May ibang taong gustong makuha ang Batangas Project. At ginagamit lang nila ang asawa mo bilang pain. Pumunta ka sa Batangas. Doon mo mahahanap ang sagot. Napahigpit ang hawak ni Trina sa kanyang telepono. Sino ang kumuha ng mga litrato na ginamit para sirain ang kanyang dangal? Kung hindi si Julio, sino ang tunay na arkitekto ng kanyang pagbagsak? Habang ang jeepney ay patuloy sa pagtakbo, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Trina. Sino ang kumuha ng mga maling litrato na kumalat sa internet? At bakit tila mas malalim pa ang planong ito kaysa sa simpleng pag-agaw sa kumpanya? Sa dulo ng kalsada, nakita ni Trina ang anino ng isang tao na naghihintay sa ilalim ng isang poste. Isang figurang pamilyar, ngunit hindi niya inaasahang makikita sa ganitong oras. Isang tao na may hawak na kamera at tila kanina pa sumusunod sa kanyang bawat galaw sa dilim. Saan po tayo, ma'am? Sa dulo na po ba ang baba nyo? O baka naman po naliligaw lang kayo rito sa Batangas? Hindi po ito katulad ng Makati na puro semento at aircon. Alam ko kung nasaan ako, kuya. Dito ako ipinanganak. At sa dulo, sa lumang pier. Doon ako bababa. Kayo po ba iyong nasa Facebook? Iyong asawa ng CEO ng Crisostomo? Pasensya na po, pero balitang-balita po rito na pinalayas daw kayo dahil alam nyo na iyong tungkol sa kumpanya at iyong lalaking sinasabi nila. Ang balita ay parang usok, kuya. Madaling kumalat pero walang laman. Heto po ang pamasahe. Maraming salamat. Ang bawat pag-ugoy ng bus patungo sa probinsya ng Batangas ay tila isang dahan-dahang pag-ugoy ng duyan para sa pagod na kaluluwa ni Trinidad Villarama. Ang ingay ng makina ng bus at ang amoy ng usok sa kalsada ay unti-unting napalitan ng sariwang simoy ng hangin na may dalang alat ng dagat. Ang mga naglalakihang billboard sa expressway ay naging mga lunti ang puno ng niyog at malalawak na palayan na tila sumasalubong sa kanyang pagbabalik. Nang bumaba si Trina sa lumang terminal, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga binti. Ngunit may isang uri ng gaan sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nadarama. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng lupang kanyang kinalakihan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas mula sa kailaliman. Nilakad niya ang daan patungo sa isang maliit at lumang dampa sa gilid ng daungan. Ang bahay na itinayo ng kanyang ama bago ito yumao. Ang bahay ay luma na. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay may mga bakas na ng panahon at ang bubong na pawid ay tila kailangan na ng kumpuni. Ngunit sa paningin ni Trina, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Malayo sa malamig na marmol ng mansyon sa Makati, dito ay nararamdaman niya ang tunay na yakap ng tahanan. Trina, ikaw ba iyan, Hija? Isang paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumabas mula sa likod ng bahay ang isang matandang lalaki na may suot na kupas na t-shirt
at tsinelas na goma. Si Mang Tano, ang dating pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama sa daungan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Mang Tano, pabulong na wika ni Trina habang dahan-dahang lumalapit at humahalik sa kamay ng matanda. Nabalitaan ko ang nangyari sa Manila, Hija. Huwag mo nang isipin ang mga taong walang utang na loob. Dito sa Batangas, kilala namin kung sino ang tunay na Trinidad Villarama. Wika ni Mang Tano, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na respeto. Inanyayahan ni Mang Tano si Trina na maupo sa isang maliit na bangko sa silong ng puno ng mangga. Nagtimpla ang matanda ng kape, isang barakong kape na ang bango ay humahalo sa amoy ng tuyong dahon at alat ng dagat. Habang hawak ni Trina ang mainit na baso, naramdaman niya ang init na dumadaloy mula sa kanyang mga palad patungo sa kanyang puso. Ang bawat higop niya ng mapait at matapang na kape ay tila nagbubura sa tamis ng kasinungalingan ng mga Krisostomo. Dito, kasama ang isang simpleng kargador, naramdaman ni Trina ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Hindi siya kailangan ng mga diamante o titulong COO para irespeto. Siya ay si Trina, ang anak ng kanilang dating amo. Ang babaeng may malasakit sa mga maliliit na tao. Ang simpleng pagkaing inialok ni Mang Tano, isang piraso ng tinapay at ang mainit na kape, ay tila mas masarap pa kaysa sa anumang handaan sa Manila Hotel. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pait mula sa kanyang pagbagsak ay tila dahan-dahang tinangay ng hangin mula sa dagat. Mang Tano, may kailangan akong malaman tungkol sa port concession agreement ni tatay. Panimula ni Trina matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Pumasok si Mang Tano sa loob ng bahay at inilabas ang isang lumang baul na yari sa nara. Maingat niyang inilabas ang mga papeles na nababalutan ng plastik. Itinago ko ito, Hija. Alam kong darating ang araw na babalikan mo ito. Ang tatay mo, hindi siya basta-basta pumipirma ng walang kasiguraduhan. Sabi niya sa akin noon, ang lupang ito ay para sa iyo at walang sinumang Krisostomo ang makakaagaw nito hanggat buhay ang kanyang alaala. Binuksan ni Trina ang mga dokumento. Binasa niya ang bawat letra, ang bawat probisyon na tila ba ito ang huling liham ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang huling pahina, napatigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng pagkagulat. Mang Tano, tignan niyo ito. Pabulong na wika ni Trina, ang kanyang daliri ay nakaturo sa petsa at sa lagda sa ibaba ng kontrata. Ang petsa ng pirma ni Julio sa takeover papers ay nangyari noong panahong nasa abroad siya para sa isang conference. At ang saksi na pumirma rito, si Calixto, ay wala pa sa kumpanya noong taon na iyon. Anong ibig mong sabihin, Hija? Tanong ni Mang Tano. Ibig sabihin, Mang Tano, ang takeover ng Crisostomo Logistics sa Batangas Port ay hindi kailanman naging legal. Ang bawat lagda ni Julio sa mga papeles na ginamit nila para paalisin ako ay isang malaking huwad. Piniki nila ang pirma ng tatay ko sa mga susunod na amendments matapos siyang mamatay. Naramdaman ni Trina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang lihim na itinago ng mga Crisostomo sa loob ng maraming taon ay narito na sa kanyang mga kamay. Ang Batangas Port, ang sentro ng kanilang operasyon at ang hibigan ng kanilang yaman, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagbigay kay Julio ng lakas ng loob na gawin ito? At paano nalaman
ng misteryosong Serafina ang tungkol sa mga dokumentong ito. Habang tinitignan ni Trina ang abot-tanaw kung saan ang dagat ay humahalik sa langit, isang bagong plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Trina na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang Trinidad Villarama na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Dangling Mystery. Bakit may pangalan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno sa likod ng lumang concession agreement na ito? Isang pangalang matagal ng kinalimutan ng publiko. Ang katahimikan ng gabi sa Batangas ay nabasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang sasakyang itim, tila sumusunod sa kanya mula pa sa Manila. Huwag mo na siyang alalahanin, Julio. Ang mga babaeng katulad ni Trinidad ay madaling mabulok sa limot kapag tinanggalan ng kinang ng ating pangalan. Ang mahalaga ngayon ay ang Batangas launch. Doon nakasalalay ang kaligtasan ng Crisostomo Logistics. Pero Mama, paano kung may mahanap siyang paraan para baligtarin tayo? Alam niyo kung gaano katuso ang utak ni Trina pagdating sa mga kontrata. Katusuhan. My dear son, Trina is a Villarama. At sa lipunang ito, ang boses ng isang Villarama ay walang silbi laban sa sigaw ng isang Crisostomo. I have already silences the board. Calixto is doing his job. All we need is for the investors to sign the new merger agreement sa gabi ng launch. After that, Trina will be nothing but a ghost of our past. You're right, Mama. Calixto is confident. Sabi niya, nasa bulsa na niya ang mga opisyal sa Batangas. Once the new port expansion is announced, we will be debt-free. Exactly. Kaya uminom ka na ng iyong wine at mag-relax. Manila is ours. At ang Batangas. Iyon ang magiging palasyo mo, anak. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Crisostomo sa Makati, ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal ay tila isang malupit na musika sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang nagdiriwang sina Julio at Doña Beatriz sa kanilang huwad na tagumpay, hindi nila napapansin ang unti-unting pagbitak ng pundasyong kanilang kinatatayuan. Ang halimuyak ng mamahaling alak at ang usok ng sigarilyo ni Julio ay tila mga aninong bumabalot sa kanilang kasakiman. Pilit na itinatago ang katotohanan na ang kanilang imperyo ay itinatayo na lamang sa mga kasinungalingan. Sa kabilang dako, sa tahimik na baybayin ng Batangas, nanatiling nakatitig si Trina sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang harapan. Ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na kawayan. Tila mga saksi sa kanyang lihim na plano. Narinig ni Trina ang dahan-dahang paghinto ng makina ng isang sasakyan sa di kalayuan. Ang huni ng mga kuliglig ay biglang naputol. Tila nagbababala ng isang paparating na estranghero. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa lumang concession agreement. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng dampa. Hindi ito isang marahas na pagpasok, kundi isang pag-aatubili na puno ng kaba. Ang anino ng isang babae ay humaba sa sahig na kawayan. Ma'am Trina, patawarin niyo po ako. Napatigil ang paghinga ni Trina nang makilala ang boses. Si Rosalinda. Ang kanyang head accountant na nagtaksil sa kanya sa Manila ay nakatayo sa harap niya. Basang-basa ng hamog at ang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Ang mga mata nito ay namumula, tila pagod sa kaiiyak at kawalan ng tulog. Sa halip na sumigaw o itaboy ang babaeng sumira sa kanyang karera,
Dahan-dahang tumayo si Trina. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya at iniabot ito kay Rosalinda. Walang salitang lumabas sa bibig ni Trina. Ngunit ang paraan ng kanyang pag-abot, maingat at walang halong galit, ay tila isang masakit na sampal ng kabutihan para sa nagkasalang accountant. Habang pinunupunasan ni Rosalinda ang kanyang mga mata, naramdaman ni Trina ang panginginig ng mga kamay nito. Sa simpleng pag-alay ng isang basong tubig, na ipakita ni Trina na sa kabila ng lahat, nananatili siyang tao sa gitna ng mundong puno ng mga hayop. Ang amoy ng barakong kape na kanina pa nakahanda ay muling namutawi sa hangin. Tila isang tulay na nagdurugtong sa kanilang nag-uumpugang mga damdamin. Bakit ka narito, Rosalinda? Hindi ba't nakuha mo na ang bonus mo mula kay Julio? Malamig ngunit mahinahong tanong ni Trina. Binayaran po nila ako, ma'am. Pero hindi ko na po kayang sikmurain ang ginagawa nila. Hikbi ni Rosalinda habang lumuluhod sa harap ni Trina. Ang mga files na ibinigay ko kay Sir Julio, hindi po iyon ang kabuuan. May itinago po akong master ledger. Ipinadala po nila ako rito sa Batangas para ayusin ang mga papeles sa port para sa launch. Pero nalaman ko po ang totoo. Plano po nilang gamitin ang pangalan ng tatay nyo para itago ang mga ghost shipments ni Calixto. Ghost shipments? Napakunot ang noo ni Trina. Opo, ma'am. Ginagamit po nila ang mga ruta ng Villarama Logistics para magpasok ng mga smuggled na kagamitan para sa expansion. At ang masaklap, ang lahat ng papeles ay nakapangalan pa rin sa inyo bilang original signatory. Kapag pumutok ang iskandalong ito, kayo po ang makukulong, hindi sila. Naramdaman ni Trina ang tindi ng puot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagtitimpi. Ang katusuhan ni Doña Beatriz ay walang hanggan. Hindi lang nila kinuha ang kanyang kumpanya. Gusto rin nilang mabulok siya sa kulungan habang sila ay nagpapasasa sa yaman. Anong nasa master ledger, Rosalinda? Ang lahat po ng pangalan ng mga opisyal na binabayaran nila, ma'am. Kasama na po ang pangalang nasa likod ng lumang kontrata ng tatay nyo. Si Senator Valderrama. Siya po ang lihim na partner ng mga Crisostomo sa simula pa lang. Napatigil si Trina. Ang piraso ng puzzle ay ganap na ring nabuo. Ngayon ay alam na niya kung bakit tila hindi matibag-tibag ang pamilya Crisostomo. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lang galing sa pera, kundi sa proteksyon ng mga taong dapat ay nagpapatupad ng batas. Trina, kailangan nating kumilos. Isang boses mula sa dilim ng pinto ang sumingit. Si Serafina. Nakatayo siya doon. Ang mga mata ay nagdiningning sa determinasyon. Nasa atin na ang ledger, nasa atin na ang concession agreement. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang entablado para ilantad ang lahat. Ang Batangas launch. Pabulong na wika ni Trina habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw. Doon tayo lulutang. Doon natin sila bibitayin sa harap ng sarili nilang mga bisita. Dangling mystery. Ngunit habang binubuklat ni Trina ang master ledger, may isang entry siyang nakita na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang transaksyon na naganap 10 taon na ang nakalilipas. Bago pa man sila ikasal ni Julio. Isang kabayaran para sa silent exit ng isang tao. Sino ang taong ito at bakit tila ang pangalan nito ay pilit na binura gamit ang itim na tinta? Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang lumulukob sa buong Batangas, ang mukha ni Trina ay tila isang eskultura ng yelo. Malamig, matatag, at handang manira ng kahit anong humarang
sa kanyang landas. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang ama at para sa bawat babaeng inakala nilang madaling apakan. Sino ka ba talaga, Serafina? Bakit ang pangalan ng nanay mo ang nasa likod ng transaksyong ito 10 taon na ang nakalilipas? Bakit ka binayaran ng mga Krisostomo para manahimik at umalis ng Maynila? Hindi iyon bayad para sa katahimikan, Trina. Iyon ay bayad para sa aking pagkatao. Isang paraan upang burahin ang katotohanang may isang Krisostomo na isinilang sa labas ng kanilang marangyang mansyon. Anong ibig mong sabihin? Serafina, huwag mong sabihin, oo, Trina, ako ang anak na hindi nila kinilala. Ako ang bunga ng pagkakamali ni Don Vicente na pilit ibinaon sa limot ni Doña Beatriz. Narito ako, hindi lang para tulungan ka, kundi para bawiin ang bawat luhang iniyak ng nanay ko bago siya namatay sa hirap, habang sila ay nagpapasasa sa yaman. Sa loob ng maliit na silid ng dampa sa Batangas, ang bawat salita ni Serafina ay tila mga dagok ng kulog na nagpapayanig sa pundasyon ng paniniwala ni Trina. Ang liwanag ng lampara ay sumasalamin sa mga mata ni Serafina na ngayon ay puno ng luhang, matagal ng kinimkim. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng katotohanang mas mapait pa sa kape. Ang pamilyang Krisostomo na inakala ni Trina na kanyang tahanan ay isa palang pugad ng mga lihim na handang pumatay ng dangal para sa kanilang reputasyon. Naramdaman ni Trina ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang panginginig ng isang taong sa wakas ay nakakita sa likod ng makapal na kurtina ng kasinungalingan. Tinitigan niya si Serafina, ang babaeng itinuring niyang misteryosong kaalyado. At nakita niya ang sarili rito. 2 babae, 2 biktima, iisang pamilyang walang puso. Ginamit mo lang ba ako, Serafina? Malamig na tanong ni Trina habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Ginamit mo lang ba ang galit ko para maisakatuparan ang sarili mong paghihiganti? Sa simula, oo. Tapat na sagot ni Serafina habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Pero nang makita kita sa ulan noong gabing pinalayas ka, nang makita ko ang tapang mo sa kabila ng lahat, natanto ko na hindi ka lang sandata, Trina. Ikaw ang katarungang matagal ko nang hinahanap. Dahan-dahang lumapit si Trina kay Serafina. Sa halip na ituloy ang komprontasyon, hinawakan niya ang kamay ng abogado. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, naramdaman ni Trina ang panginginig ng mga daliri ni Serafina. Isang pagpapatunay na sa likod ng matikas na panlabas ng isang abogado ay ang isang sugatang bata na naghahanap ng pagkilala. Niyakap ni Trina si Serafina, isang yakap na walang bahid ng interes, kundi yakap ng 2 kaluluwang nagdurusa. Sa simpleng haplos na iyon sa likod, tila dahan-dahang natunaw ang yelo sa puso ni Serafina. Ang amoy ng dagat na humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng dampa ay tila naging saksi sa isang alyansang hindi na lamang gawa sa galit, kundi gawa sa tunay na pag-unawa. Hindi ako magiging sandata ng galit mo, Serafina. Pabulong na wika ni Trina habang nakayakap pa rin. Lalaban tayo, pero gagawin natin ito sa tamang paraan. Hindi tayo magiging katulad nila. Babawiin natin ang Batangas Port, hindi para manira, kundi para itama ang lahat ng mali. Handa ka na ba, Trina? Tanong ni Serafina habang humihiwalay sa yakap. May bagong ningning sa kanyang mga mata. Sa makalawa na ang Grand Launch. Si Julio at Doña Beatriz ay siguradong handa na sa kanilang engrandeng palabas. Nakahanda na rin ako. Sagot ni Trina habang inilalapag ang master ledger sa lamesa. Serafina,
nahanap na ni Rosalinda ang huling piraso ng ebidensya. May isang video recording na nakatago sa cloud server ni Calixto. Isang recording ng kanilang huling meeting kasama si Senator Valderrama, kung saan malinaw na pinag-uusapan ang pag-divert ng pondo mula sa expansion project. Kung gayon, kailangan nating makuha ang link na yon bago ang launch, wika ni Serafina. Habang nagpaplano ang dalawa, muling pumasok si Rosalinda. Sa silid, bit-bit ang isang laptop. Ma'am Trina, may problema po. Sinubukan kong i-access ang server ni Calixto, pero mukhang may nag-iba na ng password. Pero may naiwan silang isang file na hindi nila nabura. Isang voice message mula kay Doña Beatriz para sa isang tao sa Batangas Customs. Pinindot ni Rosalinda ang play. Ang boses ni Doña Beatriz ay dumaungdong sa maliit na dampa, malamig at walang bahid ng awa. Siguraduhin mong hindi makakarating sa port ang sinumang Villarama sa gabi ng launch. Kung kailangang gamitin ang dahas, gawin niyo. Hindi ko hahayaang masira ang gabi ng anak ko dahil sa isang probinsyanang ambisyosa. Napahigpit ang hawak ni Trina sa gilid ng lamesa. Ang banta ay totoo. Ang pamilya Crisostomo ay handang pumatay para lamang manatili ang kanilang maskara sa harap ng lipunan. Trina, kailangan mong mag-ingat, babala ni Rosalinda. May mga tauhan na sila Calixto na nakapaligid sa pier. Huwag kayong mag-alala, wika ni Trina habang tumitingin sa abot-tanaw. Alam ko ang bawat sulok ng pier na ito. Hindi nila ako mapipigilan. Sa gabi ng launch, lalabas ang katotohanan, dangling mystery. Habang inililigpit ni Trina ang mga gamit, may napansin siyang isang maliit na folder sa ilalim ng laptop ni Rosalinda. Isang folder na may nakasulat na Don Vicente's Private Trust. Nang buksan niya ito ng lihim, nakita niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Isang tao na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Trina. Ngunit ang pangalan nito ay nakalista bilang isa sa mga benepisyaryo ng Silent Exit Fund ni Doña Beatriz. Sino ang taong ito na tila naglalaro sa magkabilang panig? At anong gagawin ni Trina kung ang taong inaakala niyang huling sandigan ay bahagi rin pala ng bitag ng mga Crisostomo? Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong na pawid. Tila isang ritual ng paparating na bagyo. Ngunit para kay Trina, ito ay musika lamang ng pagsisimula ng kanyang huling hakbang. Anong ginagawa mo rito, Trinidad? Hindi ba't malinaw na ang usapan? You don't belong here anymore. This is a private event for the elite. Hindi para sa mga taong wala na sa kumpanya. Julio, darling, don't be so harsh. Baka naman narito siya para mag-apply bilang driver ng mga truck natin. With her reputation, iyan na lang ang trabahong babagay sa kanya. Umalis ka na bago ko patawagin ang security, Trina. Pinapahiya mo lang ang sarili mo sa harap ng mga investors. Manila and Batangas are watching. And you look desperate. Desperate. O baka naman natatakot ka lang, Julio. Natatakot ka na sa gitna ng iyong malaking selebrasyon. Ang katotohanan ang siyang lulutang at hindi ang iyong huwad na kumpanya. Watch your tone, Trinidad. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang Crisostomo. Kami ang nag-angat sa iyo mula sa putikan. Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na ng 10 taon ng aking buhay, Doña Beatriz. Ngayon, ang katarungan naman ang maniningil sa inyo sa gitna ng malawak na entablado sa daungan ng Batangas, kung saan ang mga dambuhalang crane ay nababalutan ng mga makukulay na ilaw at ang amoy ng dagat ay humahalo sa bango
ng mga mamahaling pagkain. Nakatayo si Trinidad Villarama. Hindi siya nakasuot ng basang barong jacket o ng kupas na damit mula sa dampa. Nakasuot siya ng isang napakagandang itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay kasing tigas ng mga bakal na haligi ng pier. Ang bawat mata sa loob ng VIP tent, mga politiko, mga dayuhang investor at ang mga marites ng Manila ay nakatuon sa kanya. Ang bulong-bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumalamon sa kumpiyansa ni na Julio at Doña Beatriz. Nakatayo sa tabi ni Trina si Serafina. Hawak ang isang itim na folder na tila ba isang sandata sa gitna ng digmaan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng dahan-dahang itinaas ni Trina ang orihinal na concession agreement. Ang liwanag mula sa mga spotlight ay tumama sa papel. Tila binibigyang diin ang bawat letrang isinulat ng kanyang ama. Ladies and gentlemen, ang boses ni Trina ay dumaungdong sa buong port, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. This launch is a fraud. Ang lupang kinatatayuan niyo ngayon at ang bawat rutang balak niyong gamitin ay hindi kailanman naging pag-aari ng Crisostomo Logistics. Ang kontratang hawak ni Julio ay isang huwad na dokumento na may mga peking lagda ng aking yumaong ama. That's a lie. Security, ilabas ang babaeng iyan. Sigaw ni Julio, ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng galit at kaba. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, lumitaw si Rosalinda mula sa likod ng entablado. Hawak ang laptop, kung saan nakaproject na sa malaking screen ang master ledger at ang video recording ng sabuatan nina Calixto at Senator Valderrama. Ang buong tent ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang pinapanood ng mga investors ang katotohanan ng kanilang mga pondo na dahan-dahang kinukurakot ng mga Crisostomo. Sa gitna ng kaguluhan, nang magtangkang lumapit si Julio kay Trina upang agawin ang mga papel, nanatiling kalmado ang dalaga. Hinawakan ni Julio ang braso ni Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na binalutan ng pananakot. Trina, please. Pag-usapan natin ito. I can make you COO again. Bibigyan kita ng mas malaking shares. We can be a family again. Just like before. Pabulong na pagsamo ni Julio. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng kanyang desperasyon. Dahan-dahang inalis ni Trina ang kamay ni Julio mula sa kanyang braso. Tinitigan niya ang lalaking 10 taon niyang minahal at wala na siyang naramdamang kahit anong pait. Tanging awa na lamang para sa isang taong nawalan ng kaluluwa para sa kapangyarihan. Hindi mo ako pwedeng i-demote sa sarili kong buhay, Julio. Mahinahon, ngunit matalim na wika ni Trina. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang piitan na matagal ko nang nilisan. Ang Trinidad na sumusunod sa bawat utos mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng ninakaw nyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Julio. Hindi mula sa kamay ni Trina, kundi mula sa katotohanang siya ay talunan na. At ikaw, Doña Beatriz. Baling ni Trina sa matandang babae na ngayon ay nakaupo na lamang sa kanyang silya. Tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang inyong hiya na kinatatakutan nyo. Ngayong gabi, ang buong Pilipinas ang makakakita sa dumi ng inyong pangalan. Kasabay ng pagtatapos ng mga salita ni Trina, ang tunog ng mga sirena ng NBI ay dumaungdong mula sa labas ng pier. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumalamin sa mga bintana ng VIP tent. Tila mga mata ng katarungan na nagmamasid sa kanilang pagbagsak.
Sir Calixto Aragon, Sir Julio Crisostomo, you are under arrest for multiple counts of fraud and falsification of public documents. Anunsyo ng isang opisyal habang pumasok sa loob. Ang hiyawan at gulo sa loob ng tent ay tila isang malabong panaginip para kay Trina. Habang pinapanood niyang pinupusasan sina Julio at Calixto, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Ang bawat crane na dati ay tila mga kamay na sumasakal sa kanya, ngayon ay tila mga bantayog ng kanyang tagumpay. Tumingin si Trina kay Serafina na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. May isang maliit na ngiti sa mga labi. Ang dalawang babaeng biktima ay sa wakas ay nakatayo na sa ilalim ng liwanag. Ngunit bago tuluyang mailayo si Julio, lumingon ito kay Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot. Hinding-hindi mo mapapatakbo ang kumpanyang ito ng mag-isa, Trina. Lalamunin ka ng mga pating sa Manila. Tinalikuran siya ni Trina. Ang kanyang pansin ay nakuha ng isang folder na iniabot ni Rosalinda. Isang folder na naglalaman ng listahan ng mga bagong investor na handang sumuporta sa kanya. Hindi dahil sa pangalang Crisostomo, kundi dahil sa pangalang Villarama. Dangling Mystery. Habang papatapos ang gabi, isang huling dokumento ang nakita ni Trina sa loob ng laptop ni Calixto. Isang lihim na pakikipag-ugnayan sa isang tao sa loob ng Villarama family na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong nagbigay ng mga password ni Trina sa mga Crisostomo noong simula pa lang. Sino ang tunay na traidor sa loob ng sarili niyang pamilya? At handa ba si Trina na harapin ang huling katotohanan ito bago siya tuluyang makalaya? Pirmahan mo na ito, Julio. Huwag na nating patagalin pa ang paghihirap ng isa't isa. Ang bawat minutong nananatili akong Crisostomo sa papel ay tila isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa aking paghinga. Trina, please. Even after everything, wala na ba talagang natira sa 10 taon nating pagsasama? Mag-isa ako rito sa loob, Trina. My lawyers are abandoning me. Si Mama, hindi na rin nakakausap ng maayos. You're my only hope. Hope. Julio, ang pag-asa ay para sa mga taong may pagsisisi. Ngunit ang nakikita ko sa iyong mga mata ay hindi pagsisisi, kundi takot. Takot na harapin ang mundong wala ng Trinidad Villarama na sasalo sa iyong mga pagkakamali. 10 taon akong naging anino mo. Ngayon, hayaan mo namang masikatan ako ng sarili kong araw. Isang pagkakataon lang, Trina. I'll make it up to you. We can start over in Batangas. Ang Batangas ay hindi na sa iyo, Julio. At ang Trina na minahal mo, ang Trina na masunurin at martir, ay matagal nang namatay sa gabing pinalayas mo ako sa ulan. Ngayon, ang Trinidad na kaharap mo ay ang babaeng nagmamay-ari na ng sarili niyang buhay. Sa loob ng malamig at madilim na visiting room ng kulungan, ang bawat salita ni Trina ay tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa anumang sentensya ng hukuman. Nakaupo si Julio sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang marangyang suit ay napalitan na ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Sa kabilang panig, si Trina ay nakasuot ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Ang tunog ng pagpirma ni Julio sa annulment papers ay ang tanging ingay na namumutawi sa silid. Isang marahas na pagwawakas sa isang dekada ng kasinungalingan. Paglabas ni Trina sa gusali ng piitan,
Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng Maynila. Ang hangin ay tila mas magaan at ang ingay ng lungsod ay hindi na tila isang banta, kundi isang awit ng kalayaan. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng gate, humihinga ng malalim habang dinarama ang bawat patak ng pawis sa kanyang sentido. Wala nang Doña Beatriz na sisigaw sa kanya. Wala nang Calixto na gagamit sa kanya. Ngunit may isang huling gawain pa siyang kailangang tapusin. Nagtungo si Trina sa isang maliit na coffee shop sa Makati, kung saan naghihintay ang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang pinsan na si Isabel Villarama. Ate Trina, I'm so glad you're okay. Bunggad ni Isabel. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala habang akmang yayakap sa kanya. Dahan-dahang umiwas si Trina. Inilapag niya ang isang itim na folder sa lamesa. Alam ko na ang lahat, Isabel. Alam ko na ikaw ang nagbigay ng mga password ko kay Calixto kapalit ng pondo para sa iyong mga luho sa London. Napatigil si Isabel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang rebultong gawa sa asukal na unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Ate, let me explain. Natrap lang ako ni na Julio. Pinagbantaan nila ako. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Mahinahong sabi ni Trina, ngunit ang kanyang boses ay may talim na hindi kayang baliin. Dugo tayo, Isabel. Ngunit ang dugong Villarama na nananalaytay sa iyo ay dinungisan mo ng pagtataksil. Hindi kita ipakukulong dahil ayokong madungisan ang pangalan ng tatay ko sa korte dahil sa iyo. Pero mula sa araw na ito, ituturing kitang isang estranghero. Huwag mo na akong tatawaging ate at huwag mo nang tatapakan ang anumang pag-aari ng mga Villarama. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahang kinuha ni Trina ang kanyang kape at uminom ng isang higop. Ang init ng kape at ang pait nito ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sistema. Pinanood niya ang pag-alis ni Isabel na puno ng kahihiyan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Trina ang tunay na bigat ng hiya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa taong nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang pagputol sa ugnayan sa huling traidor ay hindi nagdulot ng lungkot kay Trina, kundi ng isang napakatamis na katahimikan. Paglipas ng ilang linggo, muling nabuhay ang daungan ng Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang malaking karatula sa bungad ng pier ay hindi na nagsasabing Crisostomo Logistics. Sa malalaking letra na kulay asul at pilak, nakasulat na ang pangalang Villarama Logistics sa loob ng bagong opisina na maaliwalas at puno ng liwanag ng araw. Abala ang mga tao. Sa gitna ng opisina ay nakatayo si Rosalinda, ang accountant na binigyan ni Trina ng pangalawang pagkakataon. Kasama niya ang 10 iba pang kababaihan. Mga babaeng dati ay biktima ng pang-aabuso sa trabaho, mga inang mag-isang nagpapalaki ng anak, at mga babaeng inalis sa posisyon dahil lamang sa kanilang kasarian. Sila ang bagong hukbo ni Trina. Ma'am Trina, handa na po ang unang shipment para sa expansion project. Ulat ni Rosalinda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tunay na katapatan. Salamat, Rosalinda. Siguraduhin niyo na ang bawat kontrata ay dadaan sa mabusising pagsusuri. Sa kumpanyang ito, ang integridad ang ating puhunan, hindi lang ang pera. Sagot ni Trina habang pinipirmahan ang isang dokumento. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa dulo ng papel. Trinidad Villarama. Isang simpleng pirma, ngunit para kay Trina,
ito ang pinakamahalagang pirma ng kanyang buhay. Wala nang Krisostomo sa dulo. Wala nang anino ng ibang tao. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang awit ng tagumpay. Nang sumapit ang hapon, naglakad si Trina patungo sa dulo ng pier. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, naglalatag ng kulay ginto at rosas sa malawak na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa mga haligi ng tulay, tila bumubulong ng mga salita ng pasasalamat. Katabi niya si Serafina, na ngayon ay isa na sa kanyang mga legal advisors at malapit na kaibigan. Ano nang plano mo ngayon, Trina? Malaya ka na. Ang Batangas ay nasa iyong mga kamay. Plano? Gusto ko munang damhin ang katahimikan, Serafina. Sagot ni Trina habang nakatingin sa malayo. Gusto kong itayo ang kumpanyang ito sa paraang ipinagmamalaki ng tatay ko. Isang kumpanya na may puso. Isang kumpanya na hindi nang apakan ng kapwa para lang umangat. At ang puso mo, handa ka na bang buksan itong muli? Tanong ni Serafina nang may bahagyang ngiti na pangiti rin si Trina. Ang puso ko ay bukas na, Serafina. Ngunit sa pagkakataong ito, bukas ito para sa sarili ko. Hahayaan ko munang mahalin ng Trinidad ang Villarama bago ko hanapin ang iba. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang tunog ng busina ng isang malaking barko sa malayo. Ang tunog ay dumaungdong sa buong Batangas, tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang bawat kalyo sa kanyang mga palad, ang bawat luhang pumatak sa ulan, at ang bawat hapti ng kataksilan ay naging mga palamuti na lamang sa kanyang korona ng katatagan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa daungan, ang mga ilaw ng Villarama Logistics ay isa-isang nagliwanag. Ang bawat ilaw ay tila isang bituin na nagpapaalala sa buong mundo na ang isang babaeng binuo mula sa pighati ay ang pinakamahirap na kaaway at ang pinakamatalas na leader. Si Trinidad Villarama ay hindi na lamang isang anino. Siya na ang liwanag na nagagabay sa kanyang sariling destinasyon. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang malalim na buntong hininga na sa wakas ay pinakawalan ng tadhana. Ang bawat pag-ikot ng mundo sa lungsod ng Maynila ay nagpatuloy. Ngunit para kay Trinidad Villarama, ang bawat araw ay hindi na tila isang karera sa loob ng isang ginintuang kulungan. Ang hangin sa Batangas ay nananatiling amoy alat at sariwa. Ngunit sa pagkakataong ito, dala nito ang halimuyak ng tagumpay na hindi nakabase sa diamante o sa apelido ng ibang tao. Ang Villarama Logistics ay naging simbolo ng bagong pag-asa sa industriya. Hindi lamang ito kilala sa bilis ng serbisyo, kundi sa puso ng pamumuno nito. Sa bawat kanto ng opisina, ang boses ng mga kababaihang dati ay itinuring na mahina ay dumaungdong ng may awtoridad at talino. Ang mga truck na bumabagtas sa Luzon ay hindi na lamang nagdadala ng mga kargamento. Dala nila ang patunay na ang isang pangalang muntik ng burahin ay maari palang maging pundasyon ng isang bagong imperyo. Si Julio Crisostomo ay nanatili sa loob ng pitan, kasama ang kanyang mga pangarap na nauwi sa abo. Ang kanyang mansyon sa Makati ay nailit na ng bangko, at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mga taong nag-aakalang ang kasakiman ay walang hangganan. Si Doña Beatriz naman ay namumuhay na sa isang maliit na kondo, malayo sa mga spotlight ng high society. Ang reyna na dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon ay pilit na umiiwas sa tingin ng publiko dahil sa hiya. Ang katarungan ay dahan-dahang kinuha ang bawat sentimo at bawat hibla ng dangal na ninakaw nila sa iba.
Nakatayo si Trina sa dulo ng pier. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nababalutan ng kulay rosas at lila. Tila isang dambuhalang painting na sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang puso. Wala na ang kaba, wala na ang pait, at wala na ang pangangailangang patunayan ang kanyang sarili sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Kinuha ni Trina ang kanyang fountain pen mula sa kanyang bulsa. Sa ibabaw ng isang maliit na notebook, isinulat niya ang mga salitang matagal na niyang naisabihin sa kanyang sarili. Hindi ito isang kontrata o isang memo para sa kumpanya. Isa itong liham para sa bata at masunuring Trina ng nakaraan. Trina, hindi ka nagkulang. Ang iyong mga sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay dahil dinala ka nito sa kung sino ka ngayon. Malaya ka na. Ang bawat luhang pumatak sa ulan ay naging mga perlas ng iyong karunungan. Ang iyong pangalan ay hindi na isang tanikala, kundi isang korona. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pangalang nakaukit sa kanyang desk clock na gawa sa tanso. Trinidad Villarama, President and CEO. Ang haplos ng metal sa kanyang balat ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang katotohanan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa simoy ng hangin, isang bulong ng pagmamalaki na dumarating mula sa kailaliman ng dagat. Lumapit si Serafina sa kanya. May dalang isang baso ng sariwang juice. The board is ready for the next expansion, Trina. But they said they can wait for another 10 minutes. They know the boss needs her sunset. Napangiti si Trina, isang ngiting kasing ningning ng mga unang bituin na nagsisipagsulputan sa langit. Salamat, Serafina. Let them wait. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa kompetisyon. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang marunong tumigil at damhin ang bawat tibok ng iyong sariling puso. Sa huling pagkakataon, tinalikuran ni Trina ang abot-tanaw at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng semento ay tila isang matatag na nota sa isang awit ng kalayaan. Ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa daungan, ngunit ang mga ilaw ng Villarama Logistics ay mananatiling maliwanag. Hindi na siya ang asawa na nasa likod ng anino. Siya na ang liwanag na nagagabay sa sarili niyang destinasyon. Ang kanyang pangalan ay Trinidad Villarama. At sa wakas, ang pangalang iyon ay kanya na talagang pag-aari.